pinapakita po ulit natin sa inyo yung ating tanim na palay. Napakakapal na po dahil nababad na po siya sa tubig. Salamat po sa Diyos sa mga napakaraming ulan na kanyang pinahintulutang bumuhos. Medyo malakas na nga lang, pero sa ibang lugar talagang nagsasuffer sila, pero dito sa atin nagpapasalamat tayo sa malakas na ulan na yan. So huwag kayong alis dahil ating sasabihin sa inyo yung mga dapat nyong malaman kung kayo ay may mga kasama o may mga binabayarang katulong sa inyong bukid. Ako rin may binabayarang katulong ngayon, pero sasabihin ko po sa inyo yung mga dapat nating tignan, dapat nating ayusin, dapat nating obserbahan para siguradong malaki ang ating kita. Para hindi naman sayang yung napakalaking gastos natin sa pagtatanim. Lalo na itong pagpalay, talagang ngayong panahon na to hindi sigurado. May mga bagyo, may mga malalakas na ulan. Yung mga iba nating mga kapatid na farmer mag-aani na sana pero nalubog sa baha. Pero sana naman maani pa rin yung mga palay nilang nalubog sa baha. Tayo nasa pa lang, vegetative stage pa lang. Eto'y magbubuntis pa lang yung ating mga palay. Kaya nasa timing itong mga to. Panoorin nyo po yung ating mga video kung gusto nyong tumiming sa pagtatanim ng palay dahil tinuturo po natin. Hello! Welcome to Tech Pop-Up, the Smart Learner channel. We educate intelligent farmers and provide effective solutions to your problems. Gumagamit po ba kayo ng maraming inorganic fertilizer? Acidic din po ba ang inyong lupain? Mabagal bang lumaki ang inyong mga halaman? Panahon na po para pagandahin at pababain yung paggamit ng inorganic fertilizer. Kayo po na nag-organic, pwede po ninyong gamitin ito. Kayo po na natatakot sa mga insecticide, natatakot sa mga iba't iba pang mga chemical na inilalagay sa halaman, pwede po sa inyo ito. Tayo po ay gumagamit ng probiotics o itong lactobacillus lactic acid. Ito po ay nagpapaganda o binabalik niya yung ganda ng lupa. Binubulok po niya ng madalas o mabilis yung mga pwedeng bulukin sa lupa kagaya ng mga dahon, yung mga rice straw. Pinapabilis po nito ang pagbubulok. At ang ginagawa po niya ay yung mga binubulok po ay ginagawa po niyang amino acid, na yung amino acid ay nagtataglay ng nitrogen, at ang nitrogen ay nagpapaganda sa ating halaman para ito'y mabilis lumaki at magaganda, malalaki po ang bunga. So subukan po ninyo itong ating probiotics, itong ating 3K fertilizer, at para gumanda ang inyong halaman at maibalik yung dating matabang lupa. Una po ninyong dapat malaman sa pagkakaroon ng kasama sa bukid ay dapat yung yung kasama ninyo ay masipag. Masipag to the point na obserbahan ninyo kung talagang masipag. Hindi naman exactly na sinasama nyo sa bukid, pero tignan nyo yung kanyang ginagawa. Obserbahan nyo po yung kanyang mga schedule o yung kanyang yung oras ng kanyang pagsulong sa bukid, yung oras ng kanyang pag-uwi, kung ano yung mga daing niya, kung ano yung mga demand niya sa inyo. Yung aking kasama ngayon, okay naman, talagang masipag po siya. Wala akong masasabi, talagang ibinibigay niya ang kanyang katawan para magtrabaho dito. So first time kasi natin na magkaroon ng, dati sinosolo ko lang ito, na sinosolo sa pag-ayos ng tatamnan ng palay, lahat na, pati pag-ayos ng pilapil, ginagawa ko to. Pero ngayong taon na to, dahil napakarami nating pinupuntahan, kumuha po tayo ng kasama. Dahil nag-present po siya, kinuha ko siya para mayroon tayong makasama. Pero nakapasa siya sa una, yung masipag. Pero yung pangalawa, ito po yung pangalawa na dapat nating tingnan.
Hindi lang kasi basta masipag, kundi dapat alam niya po yung kanyang ginagawa. Dito ngayon sa ating palayan, although makita natin maganda naman yung pagkakabono nito, pero may mga parteng hindi siya natamaan. At pagkatapos naming mag-abono, pina-spray ko siya ng pamatay damo at foliar. Pero nakita ko na may mga parteng hindi niya masyadong natamaan. Kasi hindi po kagaya po nito, may mga damo po. Yan, mga damo po yan. May mga mangilan-ngilan dito na damo na kailangan nating doblehin. Kasi po, siyempre, yung aking kasama, matagal na po siyang nagtatanim ng palay. Matagal na rin siyang kasama ng mga farmer dito, na yung mga malaking farmer. At mas magulang po siya, mas matanda siya ng konti sa akin. Kaya lang, siyempre, kagaya ng iba sa inyo na patuloy pa rin nag-aaral, patuloy pa rin inaalam yung mga technique, ganon din siya na kailangan nating turuan. Yung kanyang style ng pag-spray ay mataas at hindi talaga yung talagang tamang posisyon or tamang ayos ng pag-spray. Kaya ang nangyari sa kanyang mga inisprayhan, maraming hindi tinamaan. Kaya kung kayo'y kung inyong parang hina-hire or binabayaran yung mga halimbawa binabayaran nyo or nakikihati sa inyo yung nagtatrabaho sa inyo, or basta gumagastos kayo sa inyong bukid, hindi po dapat na patanaw-tanaw lang po kayo sa malayo at tinitignan yung kanilang ginagawa, kundi lusong po kayo sa bukid, tignan po ninyo yung kanilang ginagawa, kung nasa tama po yung kanilang ginagawa, maayos ba yung kanilang trabaho, o kung hindi maayos, puntahan po ninyo at sabihin na ayusin ang kanilang ginagawa, o ituro nyo, o kung hindi nyo alam, panoorin nyo po yung ating mga video. Itinuturo po namin yung mga tamang pamamaraan kung paano ginagawa yung pag-aabono, pagtatanim, pag-spray, pagpapatubig, lahat na po na gawain sa bukid, halos nasa video na po natin. So yun po ay isang kaalaman na dapat nyong malaman. Una, ang inyong mga kasama sa bukid, yung mga hina-hire, yung mga binabayaran, yung mga kahati, dapat masipag. At pangalawa, dapat nasa ayos o tama ang kanyang ginagawa. Kasi kapag hindi tama, sabi ko nga, sayang yung ating puhunan, sayang yung ating mga inputs. Ito, maganda naman yung kanyang pagkalagay ng abono, pero mayroong mga ibang parte na itim ngayon dito. Tayo siguro yung pinaka itim dito yung kasi pagkatapos natin itong inabonohan, linagyan kagad natin ng power grower at saka yung kasi 2 weeks nilagyan natin to ng 3K organic pest control, kaya wala kayong makikitang yellowish sa kanyang mga dahon, no? Napaka green po lahat, kasi yung organic pest control nag-aalis po siya ng punggos at pinapatay din niya yung mga maliliit na insekto, and at the same time foliar din po siya dahil may mga kasama siyang micronutrients na napakaganda sa palay. Kaya green na green po siya, wala tayong makikitang mga yellow na dahon. Ganun po kaganda yung at nilagyan din natin ito ng yung 3K fertilizer para nga sabi ko sa inyo, maihanda ito sa pagmamais, dahil naka-schedule ito, natatamnan natin ng mais sa November. Kaya hinahanda po natin to. Kung ang inyong mga lupain ay acidic, mag-spray po kayo lagi ng 3K fertilizer, kasi yung kanyang lamang microorganism, inaayos niya po yung acidity ng lupa natin. Kaya itry po ninyo, kasi yun po yung nakita ko dito. Napakaganda yung ating lupa kahit halos wala siyang pahinga. Imagine itong tagulan na to na may laman itong palay, tapos sa November matatamnan ito ng mais, then sa March matatamnan ulit ito ng mais, wala po siyang pahinga. Pero yun ang ating ginagawa, binubugbog natin siya ng 3K fertilizer para yung mga microorganism
bumalik po sa lupa. Kaya dito ngayon napakaraming mga bulate, napakaraming mga crickets dito. Kaya yun po ang gawin nyo kung halos hindi na tumubo yung mais sa inyong lupa, halos hindi na gumanda yung mga palay na inyong tinatanim sa inyong lupa, gumamit po kayo ng 3K fertilizer. At ina-assure ko po na gaganda po ang inyong lupa. Subukan po ninyo. So ngayon napaka makulimlim, talagang nagbabadyang umulan. Talagang na-bless po tayo ng ulan dito. Sana hindi naman masyado sa mga lugar na talagang binahana. Dito sa atin, hindi natin problema ang baha dahil mataas itong ating lugar. Pero yung lupa natin dito saturated na rin sa tubig ulan. Talagang punong-puno na ito. Kaya sa mga lugar na mababa, mag-iingat po tayo. Siya nga pala, bago tayo magtapos, kung ang inyong mga produkto ngayon ay napakamura, halos hingiin na po nila. Halimbawa, ang upo po ngayon ay napakamura, okra napakamura. Pero ngayon po yung timing na dapat kayo magtanim. Kasi wala pong magtatanim dahil mura. Pero pag kayo'y pipitas na, yan, sigurado ko napakamahal ng produktong yan. Yan, yung upo, saka okra ngayon, napakamura. Sigurado yung mga magtatanim ngayon, pag sila'y pipitas na, ay tsamba sila sa presyo. So hanggang dito po, lagi po kami magbalik. Lagi po inyong i-check yung ating mga video. Tiyak ko na may tutulong po sa inyo, may mga kalamang may dadagdag sa inyo, at gagaling kayo bilang farmer. God bless po.